Konsepto ng ginhawa bilang life force. Sa sinaunang paniniwalang Pilipino, ang ginhawa ay tumutukoy sa kabuuang kalagayan ng isang tao, pisikal, emosyonal, at espiritual. Ito ay maaaring ituring na life force o lakas ng buhay na nagpapanatili sa tao na malusog at maayos ang kalagayan. Ang salitang ginhawa ay hindi lamang nangangahulugan ng comfort, kundi ng balanse at kaayusan ng buong pagkatao. Mga dimensyon ng ginhawa. Pisikal na ginhawa. Kalusugan ng katawan, lakas at kakayahang gumawa. Halimbawa, ang isang taong malusog ay may sapat na ginhawa upang magtrabaho. Emosyonal na ginhawa. Kapayapaan ng isip, kawalan ng stress o matinding problema. Halimbawa, ang taong walang alalahanin ay sinasabing magaan ang loob. Pangatlo, espiritual na ginhawa. Ugnayan sa kaluluwa at espiritu. Paniniwala sa mga puwersang hindi nakikita. Halimbawa, ang pagsasagawa ng ritual ay paraan upang mapanatili ang ginhawa. Kawalan ng ginhawa at sakit. Naniniwala ang sinaunang Pilipino na ang sakit ay dulot ng kawalan ng balanse sa ginhawa, galit ng espiritu, paglabag sa paniniwala o ritual. Dahil dito, gumagamit sila ng ritual ng pagpapagaling, anting-anting, panalangin o alay. Kahalagahan ng balanse ng ginhawa. Ang balanse ng ginhawa ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan, maiwasan ang sakit, makapamuhay ng maayos. Ang konseptong ito ay nagpapakita na ang sinaunang Pilipino ay may holistic na pananaw sa buhay. Hindi lamang katawan, kundi pati isip at espiritu. Ang ginhawa ay tumutukoy sa kabuuang kalagayan ng tao, pisikal, emosyonal at espiritual. Para sa sinaunang Pilipino, mahalaga ang balanse nito upang mapanatili ang kalusugan at maayos na pamumuhay.